Welcome sa Tagalay's Movie Recap. Tatalakayin natin ngayon ang movie na pinamagatang Big Stan. Kwento ng isang real estate agent na naging preso. Paano nangyari yon? Halika at alamin natin ang kanyang kwento. Nagsimula ang kwento kay Big Stan, isang real estate agent na may marangyang buhay. Siya ay napakayaman, at hawak na niya ang halos lahat ng kanyang pangarap. Bukod pa rito, may asawa siyang maganda at mapagmahal, si Mindy. Sa larangan ng real estate, si Stan ay isang henyo. Kaya lang, kahit mukhang may malasakit siya sa mga kliyente, madalas panlilinlang lang ang ginagawa niya para makuha ang kanilang pera. Gamit ang panghihikayat, napapabili niya ang mga tao ng kanilang bahay. At halos palaging panlilinlang ang paraan niya sa pakikipagnegosyo. Isang araw, naaresto siya dahil sa pandaraya sa matatanda. At target niya ang kanilang ipon para sa sariling kapakinabangan. Ang kanyang abogado, si Mal, ang siyang nagdepensa sa kanya. Ang paglilitis ay pinamunuan ni Judge Perry. Sa huli, napatunayang guilty si Stan, at itinakda ang kanyang sentensya para sa susunod na araw. Bilang tugon, sinubukan ni Stan na utusan ang kanyang abogado na suhulan ang hukom. Ngunit tumanggi si Mal. Ayon sa kanya, hindi siya gumagawa ng ganitong klase ng batas. Pinayuhan niya si Stan na kumuha na lang ng ibang abogado na handang gawin ang ganoong bagay. Sa gitna ng paghahanap, napansin ni Stan ang ad sa labas ng isang attorney na nagsasabing "I'll do anything." Dito niya nakilala si Lou Popper, na kanyang kinuha bilang abogado. Ngunit kahit ganoon, hinatulan pa rin siya ni Judge Perry ng 3 taong pagkakakulong sa Augsburg State Penitentiary. Binigyan siya ng 6 na buwang palugit para maghanda bago magsimula ang pagkakakulong. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na subukang tumakas papuntang Brazil, subalit tumanggi si Stan dahil naka-freeze ang lahat ng kanyang ari-arian. Simula noon, nabuhay siya sa takot sa kung ano ang mangyayari. Habang hinihintay ang araw ng kanyang pagkakakulong, inaayos niya ang lahat ng kanyang ari-arian at negosyo. Nagsimula na rin siyang mamuhay ng may pangamba. Isang gabi, inimbitahan niya ang asawa niya sa isang hapunan. Habang kumakain, sinabi ni Mindy kay Stan na gusto niyang magkaanak bago siya makulong. Para kahit papaano ay may magiging abala siya sa pagkakaroon ng anak habang wala si Stan. Ngunit tinawag ni Stan itong isang hindi makatwirang ideya, na hindi siya sang-ayon at nasaktan pa ang kanyang asawa. Dahil dito, labis na nadismaya si Mindy at iniwan si Stan sa restaurant. Pagkatapos, pumunta si Stan sa isang bar upang mag-isa. Dumiretso si Stan sa bar, kung saan napansin niya ang isang broskong lalaki. Hindi niya maiwasang mapansin ang tattoo sa katawan nito, na tila may koneksyon sa kulungan. Dito niya naisip na mukhang nakulong na nga ang lalaki. Binigyan niya ito ng $100 para magbahagi ng ilang tips tungkol sa buhay sa bilangguan. Sinabi ng lalaki na napakadelikado ng kulungan, dahil ang mga gwardya ay halos walang pakialam kung nag-aaway ang mga preso, at kung minsan, binubugbog pa sila hanggang sa mamatay. Tiningnan niya si Stan at sinabi, magiging biktima siya doon dahil maliit siya. Dito na naunawaan ni Stan na totoo ang mga chismis tungkol sa kalagayan sa loob ng bilangguan, lalo na sa isyung maraming mga bakla na preso. Pagkatapos, ipinakita ng lalaki kay Stan ang kanyang mga tattoo, at sinabi na makakatulong ito upang takutin ang mga may masasamang balak, dahil isipin nilang maangas siya. Para siyang bad boy, ipinakita naman ni Stan ang tattoo ng mukha ng kanyang ina, at tumugon ang lalaki mula sa bar. Tiyak siyang mahihirapan si Stan sa loob ng kulungan. Pinayuhan siya na sumali sa isang gang kapag nakulong na siya, dahil kung hindi, magiging impyerno ang kanyang buhay doon. Kinabukasan, nagising si Stan na may hangover pa rin at ginigising siya ng kanyang asawa. Sinabi ni Stan na talagang natatakot siya sa kulungan. Ngunit hinikayat niya si Stan, at sinabi na laging may paraan para makaligtas sa delikadong sitwasyon. Dahil dito, sinimula ni Stan ang paghahanda para sa kanyang pagpasok sa bilangguan. Nagpatatoo siya sa kanyang katawan at nag-aral ng martial arts upang matutong ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa kabila ng paghahanda, nawalan siya ng kontrol at nakipag-away sa isang maliit na lalaki sa club. Dahil dito, pinalayas siya ng guro. Paglabas niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na tinatawag na The Master, na sinuntok at nabasag ang pader. Talagang humanga si Stan sa kanyang galing. Ikinuwento niya sa lalaki ang buong nangyari sa club, at dinala niya ito sa kanyang bahay upang magsimula ng masinsinang pagsasanay. Kasama na si Master sa bahay ni Stan, ngunit tila hindi sang-ayon si Mindy sa ideya. Hindi rin siya komportable sa mga bagay na pinapagawa ni Master. Pinapagawa sa kanya ng Master ang mga kakaibang pagsasanay. Pinapainom siya ng mga nakakadiring inumin, at pakiramdam ni Mindy, parang nasusuka siya habang ginagawa ang mga yon. Talagang mahirap ang mga pagsasanay na pinapagawa ni Master. Pinapalo niya si Stan gamit ang nag-aapoy na kahoy, at binibitin sa sarili niyang balat.
Ngunit tila napuno na si Mindy sa mga ginagawa nila. Sinabihan niya si Stan na palayasin na si Master sa kanilang bahay. Nang mainis si Stan sa reklamo ni Mindy, nagdesisyon siyang turuan ng leksyon ang asawa. Kinagabihan, habang natutulog si Mindy, nagkunwari siyang may pumasok sa bahay, at sinabi na malapit na silang atakihin. At maaaring maging biktima rin si Mindy. Labis na natakot si Mindy, ngunit sinabi ni Stan na biro lang iyon, at ipinaliwanag na ganito rin ang maaaring mangyari sa bilangguan, kaya kailangan niyang maghanda ng maayos. Ngunit mas lalo lamang nagalit si Mindy, kaya nag-impake siya ng kanyang gamit at umalis. Sinabi na ayaw na niyang makasama si Stan. Masaya si Master sa pag-alis ni Mindy, dahil mas makakapag-focus na si Stan sa pagsasanay. Sa sumunod na 5 buwan, walang tigil ang kanyang pagsasanay, at unti-unti siyang naging mahusay na martial artist. Kalaunan, pumunta si Stan sa martial arts club, kung saan siya pinalayas at naabutan ng trainer. Hindi man lang siya pinagpawisan, dahil madali niyang natalo ang lalaki, at pinaalam ni Master na handa na siyang pumasok sa kulungan. Kinabukasan, dinala ni Master at ng abogado si Stan sa korte. Hindi pa rin nakakausap ni Mindy si Stan, ngunit naroroon siya habang pumapasok si Stan sa loob ng korte. Hindi niya mapigilang umiyak. Ipinadala si Stan sa bilangguan sa pamamagitan ng bus na puno ng mga preso. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking katabi niya ay hinawakan siya sa hindi naangkop na paraan, ngunit agad siyang tinuruan ni Stan ng leksyon. Pagdating sa kulungan, pinayuhan ni Warden Francis ang mga bagong preso na pwede nilang gawin ang gusto nila sa ibang bilanggo. Basta huwag lang guluhin ang mga prison staff at huwag iihi sa kanyang strawberry garden dahil kapag nahuli, ay puputulin niya ang kanilang mga alaga. Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat ng bilanggo na hubarin ang kanilang mga damit at ang kanilang mga pantalon upang masuri ng mabuti ang bawat isa. Ngunit labis silang nagulat nang makita ang tattoo ni Stan sa kanyang puwetan. Nakilala ni Stan ang isang matandang bilanggo na si Larry, na nahatulan ng habambuhay dahil sa pagpatay sa kanyang partner. Habang nasa prison yard, sinabi ni Larry kay Stan ang tungkol sa mga gang sa bilangguan na pwede niyang salihan. Isa ay mga black, isa ay mga Meksikano, isa naman ay mga Nazi, at ang huli ay mga scientists na bihasa rin sa pagpatay. Pagkatapos nito, itinuro ni Larry ang isang napakalaking bilanggo na si Big Raymond, ang pinakamapanganib sa lahat. Doon nakita ni Stan na tinatakot ni Raymond ang mga bagong preso, kaya nilapitan niya ito at sinabing pakawalan ang bata. Ngunit binastos lang siya ni Raymond at sinabihan na umalis. Lumabas na malaking pagkakamali iyon dahil kayang bumawi ni Stan. Binali niya ang lahat ng daliri ni Raymond at pinahiya sa harap ng lahat ng bilanggo. Ang leader ng grupong Nazi ay humanga kay Stan at inalok siyang sumali sa kanilang grupo, ngunit pinatumba rin siya ni Stan pagkatapos nito. Lumapit naman sa kanya ang ilang black na lalaki, at hinarap siya dahil sa pambubugbog niya sa kanilang grupo. Sinubukan ni Stan silang kausapin upang mapanatiling maayos ang sitwasyon, ngunit hindi sila sumunod, kaya pinagbubugbog din niya sila. Ngayon, si Stan na ang pinakasikat at pinakakinatatakutan sa buong bilangguan. Sinimulang igalang siya ng lahat ng preso, at saan man siya magpunta, umiwas na ang mga ibang preso sa kanyang daan. Isang araw, habang kumakain si Stan, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na si Robbie. Lumabas na siya ang batang iniligtas ni Stan mula kay Raymond at nagpasalamat siya sa tulong ni Stan. Ngunit ipinaliwanag ni Stan na ginawa niya yon para sa kanyang sarili at hindi para kay Robbie. Nakipagkaibigan din si Stan sa isang patawang prison guard na si Bullard at mas lalo niyang natutunan ang tungkol sa mga aktibidad ng mga gang. Sa loob ng bilangguan, ginamit ni Stan ang kanyang bagong natutunang kasanayan upang magdala ng katahimikan at pagkakaisa sa prison yard. Pinanatili niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng pananakot sa mga kapwa preso, tulad ni Big Raymond, na pinigilan niyang saktan ang iba. Dahil dito, naibalik ang kapayapaan sa Augsburg State Penitentiary. Kaya nakuha ni Stan ang respeto ng lahat at kalaunan, naging kanilang pinuno. Gayunpaman, may plano ang tiwaling warden na si Francis na isara ang bilangguan sa pamamagitan ng isang riot at ibenta ang lupa bilang real estate. Humingi siya ng tulong kay Stan sa aspeto ng real estate kapalit ng maagang paglaya, at pumayag naman si Stan sa plano ng warden. Samantala, nagsimula siyang magtrabaho kasama ang mga bilanggo, at tunay ngang naging mapayapa ang bilangguan. Isang araw, nakatanggap si Stan ng sulat mula sa kanyang asawa, na nagsasabing miss na miss niya siya at gustong makita si Stan. Abot langit ang tuwa ni Stan, dahil miss na miss din niya ang kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta si Mindy sa bilangguan upang makita siya, at inayos ng warden ang isang silid para sa kanila. Nagkaroon sila ng oras na magkasama, at ilang ulit nagpalakpakan sa saya. Samantala, napansin ng warden mula sa bintana na talagang mapayapa na ang buong bilangguan, at ito'y sagabal sa kanyang plano. Kaya inutusan niya ang gwardyang si Bullard na dalhin si Stan sa kanyang opisina. Habang si Stan ay nasa kama kasama ang kanyang asawa, dumating ang gwardya at kinaladkad siya palabas.
Ipinaalam ng warden kay Stan na ang kanyang mga pagsisikap na gawing mapayapa ang bilangguan ay banta sa malaking plano ng warden na magdulot ng riot. Inutusan siya na ayusin ito dahil siya lamang ang makakasabotahe sa plano sa pamamagitan ng pagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng mga preso. Nagbanta ang warden kay Stan na kung hindi siya susunod, makukulong siya ng 3 taon o higit pa rito. Gayunpaman, ayaw ni Stan na sirain ang kapayapaan sa bilangguan, kaya tinawagan niya ang kanyang abogado para humingi ng payo. Ngunit sinabi lang ng abogado niyang si Lou na sundin niya ang utos ng warden dahil kung hindi, papatayin siya nito o gagawin niyang miserable ang kanyang buhay. Nang marinig ito, handa na si Stan. Dahil dito, nagpasya si Stan na hayaan muling maglaban ang mga bilanggo at sinabi sa kanila na maaari na silang bumalik sa pagiging mabangis dahil hindi na niya responsibilidad na panatilihing maayos ang lahat. Isang araw, habang siya'y nanananghalian, lumapit si Robbie kay Stan. Ngunit naasar si Stan at sinabihan siyang umalis. Gayunpaman, naintindihan ni Larry na may nangyayari kay Stan. Sa huling minutong pag-atake ng kanyang konsensya, tinanggihan niya ang parole hearing at nagmadaling bumalik sa prison yard upang maiwasan ang pagkamatay ng kanyang mga kapwa bilanggo. Gayunpaman, natuklasan niyang na-absorb na ng mga bilanggo ang kanyang mensahe, at sa halip na makipaglaban, ay nag-perform sila ng nakakatuwang sayaw. Nang makita ito, inutusan ni Warden Francis ang mga gwardya na barilin ang mga nagsasayaw na preso, ngunit tumanggi sila. Inagaw ng warden ang baril sa harap ng Board of Governors at walang humpay na nagpaputok sa mga bilanggo. Tinangka niyang barilin si Stan, ngunit pinigilan siya ni Mindy at ng Master, na palihim na pumasok sa bilangguan. Nagulat si Stan nang malamang sinanay ni Master si Mindy habang siya ay nakakulong, dahil akala niya ay meron silang relasyon noong nag-usap sila sa telepono. Pagkalipas ng 3 taon, ito na ang araw para umalis si Stan sa bilangguan. Nagtipon doon ang lahat ng mga bilanggo, at handa na silang magpaalam sa taong nagturo sa kanila ng kahalagahan ng pagkakaisa. Tinanggal ni Patterson ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang tiyan, kung saan nagpalagay siya ng tattoo ng mukha ng kanyang idolo. Hindi nagtagal, dumating si Mindy at si Master kasama ang kanilang anak na babae upang kunin si Stan mula sa bilangguan. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya bilang isang ganap na ibang tao. At dito na nagtatapos ang pelikula.